Magandang umaga po sa inyong lahat. The bogus hearing kahapon, bogus evidence, mga kaibigan. Senate probe should not be used for political demolition jobs. Bakit po? Alam naman po nating lahat kahapon nga po, mga kaibigan. Ang Cayetano Block ay nagsagawa po ng kanilang sariling bersyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero, wala pong Senate Secretary, wala pong stenographer, wala pong Senate records. So in short, walang saysay. 'Di ba? So ano po yung purpose nun? 'Di ba? Demolition job, character assassination, 'di ba? Yung mga dati nang sinabi ng 18 Marines na inulit lang, pero may mga kulang, 'di ba? Asan na yung Nasaan yung dating kasama niyo, isinama niyo sa affidavit na si Senator Loren? Asan yung yung Mark Villar, 'di ba? Bakit hindi niyo sinama kahapon? 'Di ba? Selective. 'Di ba? Nasaan po yung credibility doon? Kung talagang credible kayo, mga kaibigan, as whistleblowers, as witnesses, mga kaibigan, isama nyo dapat yung nakasaad doon sa affidavit nyo. 'Di ba? Hindi bobo ang mga tao. Tapos ipipilit nyong isama ngayon yung mga pangalan na pikon kayo. 'Di ba, Senator Alan? 'Di ba, Senator Marcoleta? 'Di ba? Una po sa lahat, kayo pong dalawa ay abogado. 'Di ba? Ano po masasabi nyo na sinigundahan na po ng Integrated Bar of the Philippines na ang nangyari nga regodon, pagpapalit ng liderato sa Senado nung nakaraang araw ay legal? 'Di ba? Alam ko pong alam nyo yan. Lalo ka na, Senator Alan, matalino ka eh. Magaling ka, 'di ba? Eh bakit dinedeflect mo? O yung statement na yun ng hindi lang Integrated Bar of the Philippines, pati ng mga ibang abogado na nagsasalita regarding this topic. Pati na din po ng ibang mga former senators na nagbigay na din ng kanilang pahayag na nagsasabing legal po ang ginawang pagpapalit ng liderato sa Senado. 'Di ba? O, bakit hindi nyo talakayin yon? 'Di ba, mga kaibigan? Sobrang inconsistent po eh. Yung kay Tito Soto, binigyan daw ng maleta at that time. Hindi naman siya senador nung taon na yon. Ito pong tinuturo nila si Senator Erwin Tulfo. Nung affidavit po nila ay in-address nila as Senator Erwin Tulfo when at that time siya po ay congressman. Di ba? Tapos pag nagkamali, lapsis po siguro namin yun. Yung kay Laila de Lima. Di ba? Senador ba ay congressman ba si Laila de Lima noon? Hindi naman. Tapos inaamin na lapses po namin yun. Tapos na nag-remind pa si Marcoleta. Sino maniniwala sa inyo? Di ba ho? Ang tao ho, matalino na. Ang tao ho, ngayon, logical na. Lahat po ng information ngayon, available online. Balikan lang ho yung mga previous statements nila, makikita na ho eh. 'Di ba? Ang akin lang ho, 'di ba, Senator Alan, Senator Marcoleta, ang akin lang ho, bilang isang actor din, kumuha po kayo ng acting coach sa 18 Marines. 'Di ba? Para kahit papaano, medyo believable naman. 'Di ba? Medyo kulang eh. Kulang, yun lang ho. And try better next time, yun lang. So, mga kaibigan, mga kababayan, let us all be excited sa gaganapin pong lehitimong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee on Monday sa pangunguna po ng bagong chairman, si Senator Erwin Tulfo. Dahil dun po, hindi bogus. Dun po makakakita tayo factual. Dun po, formal. Dun po merong Senate Secretary, meron pong stenographer, meron pong record talaga sa Senado. In short, hindi po demolition job. Hindi po character assassination. Trabaho po talaga in aid of legislation at pagsisilbi sa atin pong lahat na taong bayan, mga kaibigan. Ako po si Silver Voice TV. Magandang umaga po sa inyo lahat.